na naman kami ang inyong coolest barkada upang magbigay ng mga usaping napapanahon sa inyo. Yes, kaya tara at samahan ninyo kami. Dito lang yan sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. At today, Gina, if we're gonna give it, we're gonna give it, and we're gonna give you a quotable quote for today. Bigang opening agad, di ba? So, John Maxwell, ang isang author ng librong The 21 Irrefutable Laws of Leadership, sabi niya, change is inevitable but growth is optional. So, parang ngayon na maraming nagbabago sa ating panahon, kultura, panahon literal, like maulan, mabagyo, lahat Climate na. Lahat change. nagbabago with the retrograde. With the retrograde. Ayan, maraming nagbabago sa ating henerasyon. So, ngayon na nagbabago ang panahon, paano nga ba nakakasabay ang henerasyon sa pagbabagong ito? Yun ang gusto natin pag-usapan for today. Wow! Yes. Parang huhubugin ng panahon. Correct. True. And with that. And speaking of change, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang generational change. Correct. Kaya naman magpo-focus tayo sa tatlong generations. Ang Generation X, Millennials, and Generation Z. Yes. Ayan. At syempre, ang Generation X, para sa mga gustong malaman ng schoolmates natin, I'm not sure kung may hindi pa ba nakakaalam because our generation loves labels. What? Labels, ayan. Ang Gen X po or Generation X ay yung first generations who have experienced the digital age. So yung advent ng pagbulusok ng teknolohiya sa ating bansa, sila ang naka-experience niyan. They coined themselves to be digital immigrants and can adapt to change very much easily dahil nga hinubog ng panahon at very much resilient and resourceful as a generation. Yan. Yan, sa kabilang dako naman. Wow, very old soul. Sila'y tech-savvy daw, resourceful, optimistic, pero medyo narcissistic. Bakit nga ba sila narcissistic? Ewan natin. Malalaman natin yan later on. Correct. Sila'y considered then as first multi-screen users. Yes, Ayan. ang tawag nga daw kasi sa kanila, kaya Ay? narcissistic ay selfie generation. At yan, ang mga millennials. Yes, ang Gen Y, moving on now to last but not the least, but the Gen Zs, na buong bibig ng bawat TikTokerist ngayon, ang Gen Zs ay ang tinatawag natin na digital natives. They have already adapted to the cusp of technology and very much wanting to change the world. At called digital and woke generations, advanced at enhanced versions nga daw. And of course, call themselves unstoppable because they are committed to changing the environment and changing the world. Wow. Wow, very heavy yan. Correct. Kaya naman ating pag-usapan at himayin ang mga changes na ito. At meron nga ba tayong matatawag na sino mas angat, sino mas sikat, superior generation? Correct ka dyan. At para patunayan at ibida sa atin yan, malalaman natin yan mula sa ating mga guests for today, si Jan, Paul, and Janella, or Nelly. She wants to call herself Nelly. Yes. What's up, schoolmates? Hello. Ayan. Welcome. Ayan. So, can you introduce yourselves to us? Pakita mo kung sino, pakita mo kung sino ka at ang inyong mga ganap sa life. Simulan natin kay Jan. Well, magandang araw sa ating lahat. Ako po si Jan Alejaga. During my time, I used to be a national youth leader. And as of now, I used to be part of, in the practice of medicine and law. And now I dedicated my life in service in our community. So right now I'm heading two non-government organizations, namely La Liga Marikina and Civic Action Team of Marikina. Yan sa Lagari, si Jan. Marami Jack siyang of ginagawa. all trades. Jan of all trades. Ah, wow! tama. Yeah, Jan of all trades. Pak. At bilang hindi magpapatalo, Paul, it's your time to Hi, shine. my name is Paulson A. Pascual. Currently, I'm a senior high school teacher at Pamanta sa Lungsod ng Marikina and also the Department Head of Humanities and Social Sciences Department. I'm also a social media influencer. Wow. Parang ang daming mga social media influencers sa kanilang generasyon. At syempre, hindi magpapatalo, last but not the least. Nelly, ibigay mo. Go. So, hello po. Ako si Janelle Samaniagot. You can call me Nelly po. I'm a third-year student at CIIT College of Arts and Technology and president of our animation org kasi Bachelor of Animation po ako. Wow. Ayan. So,
lahat sila has something to do with their own passions. At bilang passion nila ang mag-introduce ng kanilang mga sarili. I-introduce nila further ang kanilang mga henerasyon because meron kaming hinanda na game for you guys. Ganito tayo mag-break the ice ngayon. It's through a game. Ayan, so gusto namin to introduce me, myself, and I with a twist. So, handing you over to our facilitator, Gina. Yes, for her Gina ba instruction. kayo? Kay Gina! Okay, Game na I'm game. your game master, Gina, for tonight. So, ang ating instructions, makinig mabuti, okay? Each generation will be given 5 words at ang bawat salitang ito ay gagamitin nila para ikwento ang kanilang kabataan. Make it unique and fun, di ba? Parang flashback lang, ganon. Oo. At bilang Gina ba kayo, buksan ang mga portfolio. Ayan. Simulan mo dyan. Go. Well, the 5 word that was given to me, Jeprox, Nyek, Gimik, Astig at Baduy. Ayan. Yun yung nabigay sa akin 5. Use the 5 words in a Yes. sentence. Go dyan. Noon, puro gimmick kami. Nandun yung parang astigin ng pormahan namin, minsan Baduy, minsan Jeprox, pero at the ending, wala din. Wow, iba. May ano ba? Mayroon ba magko-contest noon? O, so Bilis ng dyan, utak. correct. Ayan, Okay. mabilis siya. At dahil dyan, mas bilisan mo. Go, Paul. Naka-pressure yun. Okay, ito po Pressure. yung mga words na nakuha ko. So, we have Lodi, Sirit, Chika, Werpa, and Dehins. Sana mo naman ginalingan, sir. And with that, Okay po. And with that, having said that, so siguro ito. Growing up, marami akong Lodi. Gusto niyo i-chika ko sa inyo? Si Ret? Okay. Siguro si Lord, growing up. Kaya si Lord, Werpa, maraming powers eh. And pagkasama mo si Lord, Danes ka matutumba. Ay, smart Galing. and resourceful. Resourceful. Sheesh. Ayan. And with that, ibigay sa ating Gen Z. Go, Gen Z. Agoy, nakaka-pressure. Ano, yung mga words ko, agoy, slay, flex, riz, share ko lang, tsaka G. Hala ka, paano ko ba? Go. Nakaka-pressure kasi sila eh. So, ayun. So, share ko lang, be. Ayan, share ko lang, be. May nagpa-flex sa akin doon sa, sa classroom namin. Nung pumunta ako sa college namin, may nagpa-flex sa akin. Nagpa-flex yung mga computer gadgets niya. Agoy. Pero, may riz siya. Riz. May okay. riz siya. So, hindi ako nagalit. Riniriz niya ako eh. Tapos, slay na lang tayo. Gina G ako pupunta sa kanya. Kasi may mga gadget siya, hiram na lang ako sa kanya. Ayan. So, dun sa mga words na na-share sa inyo, tingin nyo ba with the generational change, nakasabay ba ang Gen X, Y, at Z? Nagkaintindihan ba kayong Yes. tatlo sa mga words na ginamit nyo? Or na-encounter nyo pa ba yung mga words na sinabi ng isa't isa? So, simulan muna natin kay Gen Z bilang ikaw ang pinakabata. Pinakabata? Wow, go. So, nung kanina, nang si Kuya Jan, parang, hindi, wala akong naintindihan, sorry. Okay. Wala akong naintindihan, pero narinig ko, Werpa. Ayan. Pero sa amin kasi, Werpa, parang jeje. Parang, Jejemon. Parang jeje na siya eh. Pero at the same time, parang, ano naman siya, it's a fun word to say, di ba, Werpa? Yun. Ang Thanks, ganda. Nelly. Ayan, so syempre mga experiential questions na itatanong namin. So, Paul, ikaw, nung narinig mo yung words ni Jan at saka ni Nelly, nakasabay ka ba? Or may parang question mark, ha? Siguro, ano yung word na yun? One of the advantages of being born na millennial, medyo nakaka-relate pa ako sa words na ginamit ni Kuya John. At the same time, since I'm a teacher, senior high school teacher, Right. yung language na sinasabi ni Nel, nakaka-relate pa rin ako. So, paras ko silang naintindihan dun sa mga sinasabi nila. Ibang take din yon. Jan, ikaw. Ako naman, siguro, sa totoo lang, hindi na gaano nahihirapan. Kasi when I was still part of the academe, syempre, every time that you meet new students, gano'n na may na-encounter mong languages eh. So para sa akin, parang, alam mo yun, nagigets mo na rin eh. Nakukuha mo na rin eh. So parang, minsan nga sinasabi ng misis ko, ano-ano yung mga salitang ginagamit mo. Parang wala na sa generation ko, natutuwa siya na yung mga words ng mga bata nakukuha ko. Sabi ko, parang nakakapag-adjust na rin. So kahit pa paano, medyo hindi ko na naintindihan yung iba. Pero parang narinig ko na, pero nandun yung part na, ano nga ba yun, ano nga ba yun. So parang ganun. Bakit nila naintindihan? Ba't ako hindi? Di ko alam yung Riz. Yung Riz din. Pakipaliwanag. Wala din ako sa Riz. Ano ang Riz? What Agoy, is Riz? Hala, na on the spot ako, hala.
Riz, kasi kapag may TikTok ka, Riz, para siyang charisma. Oo, ayan. So medyo na ganun yung yung charisma. You call it Riz. I learn charisma. something new every day. Yan. At dahil naging masaya ang ating first round of game, let's move on to another mas masayang round. At ito ang pakita mo kung sino ka, Gadgets and Fashion Items Edition. Ayan, so may papakita kami ng mga pictures or na related sa gadgets or fashion items. And i-determine ninyo kung ito ba'y belong sa Gen X, sa Gen Y, or Gen Z. Or pwede namang pare-pares niyong naranasan. Okay, let's start. Ating first picture, flashing on the screen, kaninong generation ito? Nagtaas si Generation X tsaka si Generation Y. Ano tong item na ito? Sige nga. Floppy disk. Anong, dahil dyan, anong experience mo sa floppy disk? Share mo naman. Tanda ko nung college ako, naabutan ko pa yung malaki niyan eh. May malaki pa yan actually. Kulay black na malaki. Mas Tapos makapal? lumit pa. Hindi, manipis lang siya. Pero mas malaki. Pero ito, yung version nitong floppy disk, bago-bago na yan eh. It transition doon sa CD. From floppy disk, naging CD. So, naabutan ko pa yung una. So, anong experience ko? Isa yan sa mga magastos nung araw. Kailangan bumili ka talaga. Kasi may subject kami, nakalimutan ko na kung anong subject yon, na kailangan namin bumili lagi nun. Saan siya ginagamit? Computer. Pang save ng file. Parang flash Try to drive. think of it as sinaunang USB. Okay. Tapos, ang problema pa, lagi nakukurap yung floppy disk. Kaya bibili ka na naman ng panabago. Ang floppy disk mismo yung nakokorap? Oo. Ay, look. So, bibili ka na naman ng panibago. Hindi niya naabutan yun. Inaabutan niya. Hindi. Paul, ikaw, ano experience mo? Ako parang, as far as I remember, parang nung bata ako, ang tawag dyan, hindi siya floppy disk. Parang narinig ko disket. Disket. Disket Oo, na yung tawag disket. sa kanya. So, ginagamit niya sa computer. Kasi nung bata ako, since hindi naman available talagang computer sa lahat ng bahay, dahil ako sa bahay ng mga pinsan ko, maraming disket. Kasi nga kagaya ng sinabi ni Sir John, mabilis ang makorap. So, naiipon sa bahay yan. Tapos, ginagawa ko sa laruan, sinisira ako na sinisira. Hindi ko alam, mahal pala yun. So, yun. Inanala ko, disket siya. Okay, wow. Disket, Iba-iba. floppy disk. Wow. Yan. Iba-iba ang kanilang experience. Nelly, Una pa lang naabutan mo, yan. yes or nor? Hindi. Pero, ang funny din, nasa textbook na kasi na namin yan Textbook eh. na lang, Oo, naabutan ni Ned. May computer subject kami, tapos nakalagay doon, floppy disk, tapos parang ano kami, 2 gig lang, o mga MB lang. Tapos makikita mo sa generation ngayon, kay liit-liit, 1 terabyte. Oo. Siyempre, iba-iba na ng experience. Kung gano'ng kalaki. Paliitan. True. ang At syempre, labanan Trisha, ngayon. una pa lang yan, di ba? Correct. Moving on. Ang next na item ay, kaninong henerasyon ito? Where? Agoy. Ayan. At ang nagtaas ay all three. All three. Ayan. So, sige. Paki-explain. Ano ba ang nasa picture? Nelly? Ako. Yes. Hindi ako. So ano siya, nakita ko to, TikTok lang. Pero as soon as I saw, Apple na Apple na logo, Gen Z na talaga yan. Tatak Gen Z kapag Apple. Pero nakita ko siya sa TikTok, AirTag, na parang mga stalker video, na maglalagay sila ng AirTag sa mga sa mga kotse, isa-stock ng mga cheater na ex. Wow. Iba-iba ng gamit. Ayan, okay. Tracking device. Tracking device. Nelly, thanks. Paul, ikaw, ano experience mo sa AirTag? Yung AirTag, di ba, ano siya, actually may GPS, so natatrack mo nga talaga siya kung nasaan siya. Ba yung gamit mo, di ba? So, may AirTag ka doon ng Apple. So, pag na-misplace mo siya, so madali lang pag Apple user ka doon, may Apple phone ka. So, madali para sa'yo ma-detect kung nasan yung belongings mo. So, sa kanya, cheaters na boyfriend ang hinahanap. Sa kanya, gamit. Gamit. Diyan, saan ginagamit ang AirTag? Ako, alam mo honestly, ang unang kwento ko dyan, I was in a meeting, tapos may biglang nawala, may hinahanap sila. Try daw itag yung AirTag. Tapos nung nakita ko, unang reaction ko, di ba parang Tamagotchi yan? Ano yan? Tamagotchi walang screen. Tamagotchi walang screen. Sabi, AirTag pala yon na ginagamit nga pang truck. Sabi ko, Ang cute kala ko kasi parang Ano yung version ng Gen X ng AirTag? bula. Oh, Ang Isip-isip version ng lang. AirTag noon, nakita mo yung nawawala akong gamit. Yun yung version noon. Nahanap, ganun. Ngayon, Magtatanong. check mo lang, Hindi makita mo keychain na. na ganito. Yun. Yun na lang. Okay, so syempre So, ano yan, next. second pa lang, meron pa tayong next na itata. Ano yan? Oh my God. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Okay, Paul, ikaw naman.
Kasi naalala ko, meron kasi akong sister. So naalala ko yun, si Jolina, no? Jolina Fashion, marami siyang nilalagay na kung ano sa buhok niya nung high school siya. And noong time din namin, nung elementary, nalaki ko yung mga classmates kong babae, yung notebook nila na may mukha ni Jolina. So, ayan, Kaya pala yung nanay ko. Generation Y talaga siya. Jolina pa yung pangalan niya. Halaka. Si Jolina Mami Jolina. Diyos, Mami kung Diyos. mapapanood mo man to. Correct. Jan, ano experience mo kay Jolina? Yun din, Magdangal? same din sa kanina na yun nga, naabutan kasi namin yung mga notebook, puro artista. Tapos, one good experience ko with Jolina, fan kasi misis ko ni Jolina. So there was a time na hilig niya yung mga, talagang yung mga pormahan sa buhok, pati yung keychain, yung ballpen na may pa feathers. Meron nun, meron talaga. So sabi ko, tapos syempre, nung time ko din, generation ko, sabi ko parang kakaiba, pero alam mo yun, ito was a hype eh. Saka, Diyos ko talagang nag-boom siya during our time. Chuba Chuchu ear. Oh, yun. Chuchu. Pero in fairness naman kay Jolina, meron kasing kanta si Jolina na paborito ko, which is Tameme. So sabi ko parang ang dream ko noon, hindi ko kasi nakaranasan mag-JS. Hindi Sabi ko ako parang naniniwalang paborito mo. hindi naman, pero Kantayin mo nga. wag mo na ako pakantayin. Pero yun, yung Tameme kasi parang maganda siya. Parang it's something na, yun yung isa sa kanta ni Jolina tumatak sa akin. Sorry for telling it. Ayun. So si Nelly, it's a pass for me. Hindi daw niya na-encounter. Na-encounter ko actually, pero hindi ko alam na Jolina yung pangalan niya. Ano ang alam mong pangalan ni Jolina? Hindi ko alam. Si Jol. Si Jol. Kasi yung nakita ko yung screen, yung picture, alam ko yung colorful na ano kasi. Na hair. Kasi millennial yung ate ko. Parang same lang sila ng generation ng ate ko. Tsaka nung nag-high school, may mga hip-hop competitions, right? Tapos parang sinasabay nila yung trend, ang daming buting-ting sa hair nila nung hip-hop. Ng millennials noon. Batang-bata pa ako noon. So iconic si Jolina for her hair trends. Yes. Yan. At Okay. with that, Next. ay, agad-agad. SNY, okay. For that item, ano po iyan? Ang round na ito ay para sa inyo. Charon. Yes, Jan. Dahil Pager di namin alam. Beeper. Beeper. Kasi experience ko sa kanya, it was my clerical. Meron na kaming ganun. Para pag, pinipage ka ng ward, pinipage ka ng Ano meaning ER. ng page? What's a beeper? Parang, try to think of it as parang text, pero short lang siya. Na short message, tapos tatawag sa network para sendan ka ng message. So during my time, it was my clerical din, nung pag-graduate pa lang ako ng medicine. So pag pinipage kami, doon pinapadala. So doon mo nakikita. So maraming colors, yung beeper. Marami. So parang walang text talaga, as in May tunog text siya. lang. May text siya. Okay. Pero short lang, hindi kagaya ng text message niya na ang Pang haba. paragraph. Yun, maiksi lang. Characters Oo. na pwede mong iyan. May limit lang. Ikaw naman, Paul, anong experience mo sa As far as I beeper? remember, ano pa yan eh, kasi nga kagan sinabi ni Sir John, para mapag-message ka, kailangan mo lang tumawag sa landline. So may mga payphone, yan na sa kalsada, tapos doon mo iyan yung message mo. Tapos parang may ano ba yun? May agent ba yun? Parang ganyan. Tapos doon lang marireceive yung short na message. Okay. Instead of sending it directly to sa Directly, receiver, oo, merong hindi. Meron pang tatawagan. Yeah. Okay. Alright. Yes, Nelly, anong input natin doon sa beeper? Wala, pass. Wala. Di naabutan, di natin Hindi naabutan. talaga. Dahil dyan. At first, akala ko parang electrical to. Grabe, no? Parang hindi ko matanggap na parang yung ibang gadgets doon, kahit sa Gen Z siya, hindi ko pa rin siya alam. Correct. At saka yung iba, parang in passing ko lang siya nakita, either sa textbook or parang nakwenta ng someone. Pero dito nakikita natin na may shared experiences yung ating mga guests. At marami pa tayong pag-uusapan na marahil ay shared experiences din nila. Kaya naman, Gina, hit it off. Dahil dyan, schoolmates, abangan ninyo ang mga susunod pa nating fun discussion sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates!